hindi umano naimbitahan sa pamimigay ng ayuda ang mahigit 80 barangay sa kanyang distrito. Sa isang social media post, tinawag ni Rockefort na kasinungalingan ang aligasyon ni Leviste. Ayon kasi kay Bata pa lang, puro ganyan na yung naibabalita sa kanya. Kasinungalingan, sinungaling, Leviste, sinabihan raw ni Rockefort ang ilang mga barangay na hindi sila maaaring kumuha ng ayuda mula sa Bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y tampo ni Batangas Governor. Lo, grabe, we. Ay, sandali, tignan nyo. Mga DDS, paano nyo naman sasabihin walang ginagawa ang gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos kung ganyan yung mga makikita nyo na mga proyekto? Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Rockefort, ang katotohanan ay humingi ng paumanhin ang iilang mga kapitan mula sa Batangas 1st District dahil hindi anya sila makadadalo sa bigayan ng ayuda dahil pinigilan umano at tinakot pa ni Leviste na siyang Ay, naku po, Leviste. Tingnan mo, may issue pa lang ganito tapos babalik na rin mo. Grabe si Leandro. Ayan mo galing sa Billionaire Channel. Congressman ng distrito. Pero lingid daw sa kaalaman ni Leviste, tumulong pa rin anya ang opisina ni Rockefort para maproseso ang mga dokumento ng kanilang mga barangay. Kaya may pakiusap si Rockefort kay Leviste, huwag na anyang ipitin o gamitin sa pamumulitika ang mga kapwa niya kapitan. Nag-ugat ang naturang issue sa pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance ni PBBM sa mahigit 1,000 mga barangay sa Batangas. 200,000 pesos ang nakalaan sa bawat barangay. Pero 84 sa mga ito, hindi umano nakatanggap ng ayuda ayon kay Leviste. Dahil hindi umano nakadalo mga Kasi tinakot daw pala. Base yan doon sa balita. barangay captain ito sa isang pagpupulong kasama si Ate V na siyang pinagmulan umano ng tampo ng gobernadora. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga May kagaguhan din tong bata na to, politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila ang ayuda, ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda ng presidente. Kaugnay nito, pinaiimbestigahan ni Leviste ang umano'y diskriminasyon at naghain ito ng resolusyon sa Kamara para siyasatin mismo ng Office of the President ang naturang issue. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Ayun. Pero may kagaguhan talaga itong bata na ito, mga kababayan. Anyway, mga bossing Chip Amo sir, ito hindi ko alam kung breaking news kasi late ako nagising mga bossing Chip Amo sir, Yung kay, ito. Kung doon po sa kaso, Kung doon po sa kaso nung kay Mike Defensor, yung misis at anak ang makakasuhan ng human trafficking, qualified human trafficking, ito naman mga bossing, tingin ko breaking news to Ngayon lang pumasok to o late na ako. Ha? Sabi dito, ang Bureau of Internal Revenue o BIR, mga kababayan, on Monday has filed a criminal complaint before the DOJ against Harry Roque, wife na si Myla Roque, and lawyer Percival Sason Ortega for tax violation involving Biancham Holding and Trading Incorporation. Ayan na naman po. Nadagdagan at padagdag ng padagdag yung mga kaso kay Roque. Una, qualified human trafficking. Walang bail yan. Pagka nahuli, na-aresto, nakuha na si Roque, mga boss Chipamo, rekta sa oblo yan. Mapupuitan, sorry. Ano ko ba ipapaliwanag yun? Andali nga. Sige, lagpasan na ho natin. Direkta sa pasok yan. Ngayon, eto. Sama na din pati yung SME, mga kababayan. Tax evasion naman. Di ba? Hindi naman tax evasion. Hindi pa. Tax violation involving Biancham Holding and Tradings daw po. The BIR investigation revealed that the respondent failed to file the required tax return and pay the corresponding evasion nga. The corresponding taxes due on the transfer of share and
of stock and increase of authorization capital stock, the total estimate tax deficiency amount for 3.35 million inclusive of surcharge and interest, BIR. Naku po, mga kababayan. Talagang paliit po ng paliit, ano? Yang mundo ni Harry Roque. At si Harry Roque, mga boss chief mo, sir, ay panigurado po ako, no? May 4 na buwan na lang po yan. Countdown nyo na. May 4 na buwan na lang po na nanatili na malaya si Harry Roque. Kasi ang ipinangsasanggan niya lang naman po, mga bossing, dito sa pinagkuhanan niya ng asylum, ang pinapanananggalan lang niya po yung kaya daw po siya tinutugis, kinukuha at ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay kadahilanan daw po na nakasuporta siya kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa nakikita natin at kung ano po ang katotohanan, kaya po siya pinapatugis at hinahanap dahil po doon sa mga hinahagilap sa kanya na mga ebidensya kung saan nanggaling yung limpak-limpak at milyong-milyong sa lapi ni Roque na nasa bangko. Ngayon, nadagdagan na din po, mga kababayan, ng qualified human trafficking. Nadagdagan na din po ng, isama mo na, yung 17 magsasaka, land grabbing naman. Ngayon ito, BIR naman ang humahabol, naghahabol kay Roque. Na kapag ka po yan, sinabi na yung asylum na hinihingi niya ay denied na, hindi papayagan, dahil syempre kakausapin pa din po niyan. Ang Pilipinas, hindi lang po puro Roque ang papakinggan ng bansang hininga niya ng asylum. Makikipag-ugnayan, ito po, papakita pa yung mga naging hearing doon sa Kongreso. Di ba? Kaya ang nakikita ko dyan, ulats si Roque at hindi niya mauuto kung anumang bansa yung hiningan niya ng asylum, mga kababayan. At yan niya. Pag-uwi ng Pilipinas niyan, mawe-wetback siya. Mawe-wetpack siya, madadali yung wetpacks niya. Ngayon, mga bossing, dumako na po tayo sa Mike Defensor at Melvin Matibag naman po, mga kababayan. Ito, no, mabigat po ito Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Nung putik naman yan. Lahat na lang. Nung ni-raid, may camera, pinakita sa publiko, may mga nakita na mga parapernalya. Di ba? Tapos hanggang ngayon, sasabihin mo pa din, at ang dahilan mo, pinupolitika ka?